Pag-usapan pa natin ang nakatakdang pagbisita ni PBBM sa Amerika at iba pang issue. Kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, sabi ni Yusek Castro hindi niya dinedenay pero kinukumpirma niya ang nakatakdang US trip. Nagulat ba ang palasyo na una pang nag-anunsyo si US Secretary Rubio sa bibisita sa Amerika si PBBM? Upstate, kinumpirma nga ng Malacanang yung nakatakdang pagtungo ng Pangulo sa Estados Unidos sa July 22, 22. Kanina sinabi nga ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi niya i-deny at kukumpirmahin niya, pero hindi raw kasi siya makakapagbigay ng any information. Tinatanong din kasi natin, ano ba yung mga possible na pag-usapan ni na PBBM at US President Donald Trump? Tinatanong din natin kung meron pa bang other activities dyan, kung may PhilCom or meeting ba with the Filipino community. Kaya lahat yan, ipinauubaya niya sa Department of Foreign Affairs yung pagbibigay ng update. Julie, itong US trip halos dikit na sa zona ni PBBM. Kamusta ba ang paghanda dyan? Upstate, sa ngayon patuloy yung paghahanda ng Pangulo sa magiging laman ng kanyang State of the Nation address o ulat sa bayan. Ang nauna na nga sinabi ng Malacanang, tinitiyak ng Pangulo na magandang mailalatag kung ano yung mga proyekto na nagawa na ng kanyang administrasyon at kung ano yung mga plano at gagawin pa sa mga susunod na panahon. Julie, may pagpapalit din ng liderato sa Presidential Communication Office o PCO. Ano ang tugon ng palasyo sa mga pumupuna sa appointment ni Dave Gomez? Pops Ray, ngayong hapon nga lang, katatapos-tapos lang halos nung pagbisita dito ni bagong PCO Secretary Dave Gomez. Actually, inintroduce siya ni former PCO Secretary J. Ruiz na papasok na nga bilang miyembro ng Board of Directors ng MECO. Ang sabi ni Gomez, magiging sandigan daw ng kanyang panunungkulan o pamumuno dito sa PCO ay yung 3Ps. Iyan yung programs, policies, minus politics. Ang pagtutuunan daw niya ng pansin ay yung pagko-communicate ng mga programa ng administrasyon at hindi yung pagsagot sa politika. Ngayon na itanong nga din sa kanya, ano ba yung opinion niya doon sa mga tumututol. Ang sabi niya, inirerespeto naman daw niya yung opinion ng iba pero nilinaw niya na retired na daw siya, Pops J, sa tobacco industry bago siya pumasok sa gobyerno. At kung may proper forum daw, sasagutin naman niya yung mga problema o kung ano man yung issue na ibinabato sa kanya. Tinanong din namin siya, makapagbibigay ba siya ng reassurance sa publiko para sa mga nangangamba na baka leaning siya towards this industry. Ang sabi niya, basahin nila yung oath of office ko at maninindigan ako doon sa pangako daw doon to fully serve the President. Julie, sa usapin naman ng mga nawawalang sabongero, may dagdag bang direktiba rito ang Pangulo? Yes, Pops Ray, nasabi nga ng palasyo kanina na hindi daw magkakaroon ng cover-up o hindi pagtatakpan yung usapin. Isa pa sa pinatitiyak ng Pangulo ay yung patuloy daw ng investigasyon para nga matukoy yung buto, kung buto ba ng tao yung mga nakuha dyan sa Taalik at kung may connection nga ito sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.